Palihog sa kog aircon ni Be kay magkuan man yung electric pan eh. Kusog kaayo. Tingog. Let, pray let. Hapon te. Ay, gabi na di ay. Ngayong gabi. Ay, matampo ta. Lord, salamat sa gabi unin. Gihatag ka namo sa mga panat. Para tigom-tigom through sa kanang virtual Ginoo, Lord. Hatag og dugang kaalam at alis, Lord. Sabtan pa namo ang imo ang pulong, Lord God, nga ipaambit kini matag usa ka namo, Lord God. Thank you, Lord. In your name, amen. 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 Atong topic is about dispensation. Unsa may dispensation sa inyong nasabtan? Sige pa mga panahon. Mga panahon? Bless them. Different era siya sa time te. Amen. Kapanahunan. Period. Ano to? Kapanahunan. Isa to nagtubag. Kapanahunan. Kapanahunan. So, kung i-google ninyo or i-kuan sa dictionary, period of time, no, na ay period of time. So, ang dispensation sa Biblia, no, kuan siya, God's different dealings in a period of time. So, doon ay pito ka lain-lain nga dealings ang Ginoo sa human being here on earth in a period of time. So, ang calculation pod ana nga period of time, every period of time, ka 7 man siya, no? Calculation sa mga tsuludyan, every period of time, 2,000 years ang iyahang kuan. Budugayon. Di ba karon sa Grace, 2,000 naman gani, ni sobra na. Pero ang kapito, katong Millennial Kingdom, dispensation of Millennial Kingdom, mo to'y 1,000 ra. So mag-reign si Christ with Israel. So atong basahon, atong key verse ani nga study nasa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yata mo din yung susi pa ha. Kay susi na siyang balay. 316? 316? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ikaw doon. Bunggan ko. Hindi ko kamaot eh. Oo. Ngundirite kay study to show thyself approved unto God, workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. So study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kini nga topic, need yun na siya nga hibal-an, no? Matag usa, especially sa mga gigamit na sa Ginoo nga nag-lecture o nag-preach or nag-teach sa church. Kay guide ni siya nga dili ta patakaog
quote unquote unya pataka tag-explain nga dili di ay uh, appropriate or para sa imo, no? All scripture is truth, but naay truth nga dili para sa imo. Ngano man kay mo ni siya God's different dealing in a period of time. So naay lahi-lahi nga pag-deal ang Ginoo sa human being in a period of time. Lain-lain man pud gud ang generation, no, kay mga matay man ang tawo. So lahi-lahi pud siya gigamit nga mga tawo. So kung inyong na-open, please open sa gipadala na ko nga outline na diha ang overall nga makita nimo sa dispensation nga nang first slide. Pwede ba ako i-share kadto sa magkuan tani magtuon. Saan man to? Kadto ta ha. Nakita? Off imong video ate. Off day ako video. Kadto ta. Nako, kadto. Stop sharing sa anak ko kadto sa. Ay na off akong video. Kita na? Hello, nakita na ninyo? Oh. Kita nate. Oh, nakita ra. So, mas may ginang makita. Bahala gamay. Pero makuan ra ninyo, ma-zoom. Dili ko ka zoom ay. Ano ba ni? So, sa inyong nakita diha. Basin maka-share screen si Grace eh. Grace? Hello, Grace. Laptop imo nga Grace gigamit? Ote, i-send lang sa kuha. Ay, mo ko tong imong send no. Sa te. Oh, gisa na ako sa group chat. Okay, ako i-share. Ako i-off ako ha. Sige. Kusang Kani te, makita nimo? Kadto sa mag-off sa ko. Saan ni hay? Sa te ha. Wala pa. O kana na. So makita na ninyo tanan. Ako sang i-off. Ma-zoom ninyo. Ako sa i-off akong mic. I-zoom daw Grace. Dili ka maka-zoom? Wait ha. Uy, Kung dili, okay ra. may animation. Pero at least na inyong nakita. Okay. Mas maayo man ito mag-explain ta na amoy nakita. Sige, padayon ko. Okay na? Okay, te. Okay na? Sige na, te. Hello? Wait.
Dili siya ma-play day kanang murag PowerPoint siya ditso nga presentation ba? Slideshow? Slideshow? Oh, murag slide bitaw. Di siya makuan. Dito sa ubos, mas slideshow siguro siya. Dili siya. Ako mong i-off mo gud ang microphone so di na ako katubag if mangutara kag okay na. Aw. Ako So, lang dili siya mas slideshow? mas slideshow siya pero namo ko'y mga animations ba. Mao na nga di siya muditso. Okay na na. Kamo, makakita na mo. Makuha ra ninyo, mabasa ra ninyo. Mabasa ra siya te kung ikuan siya kanang I-zoom. click lang kita yang arrow. Kilip. Okay na, sige. So atong key verse naa sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kini siya nga picture, nag-explain ni siya the whole Bible. The past, present, and future. So naay gitawag dihang eternity past kanang sa blue, unsa ba na, light blue? Eternity past o eternity future. Kanang eternity past, so meaning time existence before God created the world or before the beginning of the world or beginning of all creation. Eternity future kibali after sa end of the world. So dinasa kuan dunay 7 no kalahi-lahi nga color nganong wala siya spiritual significance ang lain-lain nga color. Gilain-lain lang siya color para ma-identify nato nga lain-lain nga dealings of God. So gaingon dito rightly dividing the word of truth sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sumala sa kong giingon kaganiha, importante nga masabtan ni sa tanan believers, especially to those who are used by God in preaching, teaching, or unsa pa, sharing the word of God. Parang dili ta magpataka. Ang ingon dito, study. So ang tong studyhan, ang whole Bible, not just portion or New Testament lang or Old Testament lang. Kaya na ay mga grupo nga di sila wala na sa ato ng Old Testament kay dito ra na sa Israel story na lang na siya, so dili na ta mobasa dito, so dili pwede kay you cannot understand the writings of Paul and writings of the New Testament without reading the Old Testament or without knowing the Old Testament. Kay background man ng Old Testament, naay gipang quote si Pablo dinha mga sa epistles, na siya gipang hisgutan gikan sa Old Testament. Ya kung dili nimo familiar ang Old Testament, di ka kasabot. Para ana ni Hagar, ni Sarah, iyang gipang hisgutan as allegory. So kung di ka magbasa sa Old Testament, dili ka ka-explain asa tinuod nga or kamatuoran sa New Testament. So dili pwedeng dili studyhan ang whole Bible. Mo nang study. Unsa may studyhan? Whole Bible ang studyhan. Para kabalo ka mo tubag o kabalo ka mo divide sa truth. Ingon dito, rightly dividing the word of truth. You cannot divide you cannot divide rightly the word of truth or the whole truth without kanang studying the whole. So, parang ma-divide na to rightly ang word of God, kailangang studyhan ang whole Bible, dili lang portion lang. No? Aron matubag nato or masabtan nato mismo ang kamatuoran. Dili ta malingla
naman po gipanggamit ang kaaway nga Bible ang gigamit pero dili sakto ang kamatuoran nga ilang natun-an, no? Dili sakto kay kulang og study. So aron dili ta malingla, dili ta madani sa dili sakto naata sa kamatuoran, muna kailangan nato studyhan ang Bible. So a whole Bible gihisgot kaning dispensation sa God's dealing to human being, no? In seven different, no? Pito ka lain-lain nga dealings. So another thing, wala nagbalik-balik ang dealing sa Ginoo nga ang iyang dealing dito sa human government the same sa promise o the same sa law or grace nagyo lain-lain. So dunay pito tawag dira atong mabasa: innocence, conscience, number 3 human government, number 4 promise, number 5 law, number 6 grace, and number 7 millennium. So mauna ang seven dealings of God sa kalibutan. Naana sa Bible tanan. So, magsugod ta, atong una is eternity past. Kay aron na to masabtan nga nung nahitabo ni karon diri sa kalibutan, unsa day mingkag eternity past, unsay nahitabo before God created everything. No, diha nato makita-an si Satan. No, kay ni-enter naman kung nakita ninyo ng red nga color nga baglis, naa siya'y arrow, no? Padulong, asa padulong. So, muna gitawag diha og Satan's path. Oh. Ang kuan ni Satanas, ang iyang dalan o iyang kinabuhi. So, gikan siya outside of the world. Diri man siya gibutang sa Ginoo sa kalibutan. Gikan siya sa langit, gibutang siya diri. So, atong tun-an, kanus-a siya ni abot, kay dako kay siya og factor nga nakasala ang tao ngano diri pod siya gibutang sa Ginoo, asa siya paingon. So naay gibutang dihag the bottomless pit now in after sa rapture, then asa siya padulong lake of fire kanang nagadilaab diha nga kalayo. Muna yang destiny, muna Satan's path meaning asa siya padulong yang destiny. Naiaro diha nga the end of the world kanang before sa blue, the end of the world. So dito ta sa eternity past. Meaning, unsa meaning sa eternity past? Time existing before God created everything or before He created the world. Di ba sa Genesis, tingin siya, in the beginning, God created the world. Kanang in the beginning, diha nagsugod ang beginning sa dihang nag-create ang Ginoo. So, kung wala ga create ang Ginoo, wala gyud beginning. Kay gi-exist naman sila kuan man sila. Eternal, no? Walay sinugdanan, walay katapusan ang Ginoo. So, gitawag siya eternity past kay wala man sinugdanan nga eternity past, walay sinugdanan nga nangagi, no? Nangagi na siya. Kaya nangagi di naman na mabalik. Nangagi siya before He created everything. So unsa man ning nahitabo sa eternity past? Unsa may naa sa Bible nga atong mabasa? The creation of Lucifer. No? Unsa man ang nahitabo sa pag-create sa Ginoo kay Lucifer? Atong basahon. Basahon nato sa Ezekiel. Eternity past. Time existed before the world began. So Ezekiel chapter 28 verse 13 to 18. The first creation the Lord made before He created the world and everything on it. So palihog kog basa.
Ay, kung kaiga mo. Paliw kong basa? Ezekiel 28, 13 to, asa gala ni ko tugti? 18. 13 to 18. And thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the Ala, jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and bantog gold, ra nga. the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. 18. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thy iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more. Terror. Na-mute di ko. So, unsa may atong nadunggan diha o na kit-an nga how did God created Lucifer? Di unsa man pag-create sa Ginoo? Paliw ko sa slide. Grace. First slide. Ay sikan. Anang itom. So, the creation of Lucifer. He was covered out of precious stones made by God. So, gi-create siya sa Ginoo o covered. So, giputos o na siya'y cover gani. Kapa. Na siya'y murag kapa. Gakuan lagi na siya, Grace. Ansa na? Kaputol-putol. Ano siya putol-putol? O sa ako ara na gaputol-putol. Hmm? Verse 13, he was covered out of precious stones made by God. He was the anointed cherub. Unsa daw siya? Anointed cherub. Ikatulo, he was on the mountain of God. Unsa man tong mountain of God? Katong mountain of God made out of precious stones. Katong gihimong cover sa Ginoo
Gikan to sa mga precious stone sa mountain. So naay bukid ang Ginoo nga sa ibabaw didto mo yang trono. Dayon kato nga bukid puro katong hisgutan ganiha gibasa ni Kuan ni Sheila mao to nga bukid. So gihimo to nga bukid puro precious stones nga lain-lain. So nagilak-gilak siya. So si Lucifer makasaka kanaog didto sa maong mountain. So he was perfect. Asa man to nga verse 14. He was perfect in thy ways. Verse 15. Verse 15 pagyapon, he was beautiful, has wisdom and brightness. So verse 17 na siya. So muna ang pag-create sa Ginoo sa iyaha. Napay gisulti diha nga naay gi-prepare ang Ginoo sa iyaha. Unsa may gi-prepare sa Ginoo sa iya? Isa may nagbasag Bible diha. Unsa man ang tambol? Tabrets. At saka flute. Flauta. Na diha sa verse asa man na verse 13. Ingon diri sa verse 13. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. So naa na daan gi-prepare ang Ginoo sa iyaha nga tabrets and of thy pipes. Unsa kaninang pipes? Mga Dili na katong murag trumpet, lahi para trumpet og nawong lahi ra pod. Hello. Masin mga unsa na to? Wind instrument? wind instrument na basta na pipe. Mga flauta, Pipes mga flute, trumpet. katong kuan katong trumpet. Pipes man daghan. Tabrets. Ang uban kay tambol, ang tabrets. Tambourine. So muna ang uban niingon nga si Satan worship leader. Instrumentalist siya oy na instrument diri da ano. Instrument pag i-prepare sa Ginoo sa iya. Alangan po mag-pipes ka, gakanta ka. So, wala din siguro siya gakanta, kay ga-pipes man siya o gatamburin. Musician ni siya te. Yes, musician. Kaya, gi-prepare man sa Ginoo. And the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. O, di musician siya. So, moto, anointed cherub that covereth. So, kuan siya, gidihugan nga kerubin o naa siya'y cover, katong precious stones. So, thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Kanang stones of fire, kay katong kagilak-gilak lagi nga mountain. So thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created. Till iniquity was found in thee. So perfect siya, walay ikasaway sa iyaha. Niya naa siya sa presence of God, holy mountain of God.
makasaka kanaog siya didto. So walay manintalay niya, no? Ngano nakasala man siya nga naa man siya sa presensya sa Ginoo. Nya usahay kita no kay mag-ana ta ba nga kung naa ta sa presensya permi sa Ginoo, dili gyud ta kasala. Kasala man lagi si Lucifer nga naamon ta siya sa presensya permi sa Ginoo. Unsa hinungdan siyang sala? Palihog ko sa slide na sa ubos. Katuyang beauty te. Hinungdan siyang sala. The sin of Lucifer. Number 1, he was filled with violence by the multitude of his merchandise. So napuno siya sa violente. Unsa man na violence? Kadautan. By the multitude of his merchandise. Unsa man tong merchandise naa sa iya? Katong gilak-gilak nga kapa. Yes. Ang gikuan sa iya ha, gipiyal sa Ginoo. No? Nga sa out mo na lagi kung paborito ka ingon bag sa tanan na created being ikaw ray pinasahi, ikaw ray gitagaan anang covering. So murag special ka. Ang hinungdan hinuon na bayulente. Number 2, his heart was lifted up because of thy beauty. Verse 17. Tungod ay siyang beauty, lifted up ang iyang heart. His wisdom was corrupted by reason of brightness. Naana tanan sa verse 17. Ang iyahang wisdom na corrupted. Tungod kay nagilak-gilak na siya. Di day maayong nagilak-gilak ta maglakaw. Di pod maayo nga grabe atong beauty. Walay ikasaway. Kay mo kuan mo popped up. Ma-exalted ang imong sarili, no? May nakita na atay mga kuan, atay mga reklamo sa atong kaugalingong. Okay ra din na. Gialaw na sa Ginoo nga di ta perfect kay kung perfect na wa na ang pride. Musakag samot sa langit ang pride. May gining na natin So, apante, no? pasalamat tas Ginoo kay to humble down day na nato aron di ta maparehang Lucifer mo na gay kanang giingon bitaw sa verse sa Romans chapter 8:28. Unsa man to? Check memorize. All things Work together for good. Allah, and ka memorize all things work together for good to them that love God. So maunsa man na diha ang kulang nato ay all things work together for good kay kung perfect data in beauty agoy mapadulong tag parehang Lucifer mo pop up exalted sa sarili. Unya ka na pong maalamon kaayo, no? Corrupted na. Karang gagilak-gilak agoy makuan gyapon, ma-corrupted imuhang wisdom. Sunod, ikaupat, his sanctuaries was defiled. Ug tungod ana by the multitude of his iniquities. Tungod sa iyang kadaghang sala na. Naun sa iyang kaugalingon, kini sanctuary diri is iyang kaugalingon. Nahugawan. Nahugawan iyang sarili. Daghan na makaigsa sala. Dili day maayo daghan kag imo nya wala ang uban. Ana bitaw multitude of his merchandise nya ang uban wala nasa imo daghan. Makakos siya og kining kuan. Kining violence or madautan ang tawo, no? Kung daghan na kaayo siya, bahandi niya ang uban wala. Magdaog-daog, mag-discriminate na siya. Pero si Satan ning kuan siya lifted up. Basahon na to ang Isaiah 14 verse 12 to 14.
Please read Isaiah chapter. Unsa may silot, consequence of his sin. Ezekiel. Katong lifted up ato sang basahon. Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. 14. Hmm. Isaiah. Kaning 13 Walay to nakakita. 14 te? Katong 14 listed verse 12 to 14. verse 12. Yes. Ako na lay basa. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Sa uban nga translation wala gyud Lucifer diha, sa King James lang. No? Nga translation na ay Lucifer. Ang uban dito kay King of Kuan. King of Babylon so to. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Unya si Christ, unsay tawag ni Christ? Si Lucifer gitawag siya son of the morning. Si Satan, si Christ unsa siya? Bright and morning Kung star. si Christ, bright morning star. Basig mabaylo ha, mapakamalan nato nga kuan son of the morning. Anak sa kabuntagon si Lucifer, pero si Christ nagsiga nga bright morning star, nagsiga nga sa ni star sa kabuntagon. Siya kay Sandra of the morning. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. So, si Lucifer, ingon siya, kapila man to kaay-ay. Gihap ninyo? Gihap ninyo pila kaay? Unang ay. Sa 13. 5 ka I ay. will ascend. Ha? Mga 5 ka ay manata to te. O, 5. Atong ihapon. I will ascend into heaven. Number Oh, 1. Number 2, I I will will exalt my throne above the stars of God. Number 3, I will set upon the mount of the congregation in the sight of the north. Number 4, I will ascend above the heights of the cloud. Number 5, I will I make will be myself like the the most most high. high. So, 5. So, nagkataas ang iyang pangandoy. See? Nagkataas. Nagsaka. Pangandoy ni Lucifer. Balik ta. So, unsay consequence? The consequence of Lucifer's sin. Number 1, naagya po na sa Ezekiel. God cast him from the mountain and destroy him. So, dili na siya makasaka sa mountain. Katong naglak-gilak na mountain, dili na siya makaadto didto. Verse 16 sa Ezekiel chapter 28. Number 2, God cast him to the ground. Verse 17. So, asa siya? Gilabay siya sa ground. Asa man ang ground? Dinis kalibutan sa yuta. Atong basahon ang cross-reference. Revelation chapter 12 verse 7 to 9. Revelation. Layang 12.
Kinsay makabasa? Verse 12 to 9 to no? Chapter 12, verse 7 to 9. 7 is, human ni adto, nagsugod ang gira dito sa langit, nag-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. Apan napildi ang dragon ug gipapahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga Yawa o Satanas, nga nagpasalaag sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. Gihulog siya dinhi sa kalibutan, lakip ang iyang sakop nga mga anghel. Lukso sa 12. 12. Busa, paglipay kamo nga nagapuyo sa langit, apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta o sa dagat, tungod kay mikanaog na si Satanas diha ninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaluan niya nga mubo na lang gayud ang iyang panahon nga nahibilin. Amen. So, asa sa giitsa? Diri sa kalibutan, no? Nagira to sa langit. Abi na to ang revelation, no? Future na siya. Naaga po past ni dihara sa revelation gipadayag. Ihuwan ang gipadayagan unsay nahitabo sa langit. So sa past naman na kaning revelation pinadayag ni siya sa ang pagpadayag ni God sa kay Juan dili lang sa future mahitabo kundi pati ang past nga nahitabo even in heaven iya pang gipadayag ni Juan nga munay nahitabo nga niabot si taning diani sa kalibutan kay gilabay sa Ginoo thrown down to the earth kay nakig-away siya didto sa mga anghel sa langit ug sa katong nagbantay sa Juan sa mountain. Isa man to, warrior of God. Si Michael Angel, no? So, di man gid siya kadaog kay pildi man gid siya pirmi kay ang Ginoo o may nagsugo nila sa angel nilang Michael. So nakadani pa siya mga ubang anghel, no? Kay and his angel. So naa pa siya mga allies. So nanguan pa siya nang dani nga mo revolt against God. Rebelde. Ulihan ang Ginoo. Di ba sa Isaiah, yun sa iyang giingon? I will ascend into heaven and above the stars of God and hantod I will be like the Most High. So gusto siya mulingkod dito sa trono sa Ginoo. Kaya baka sa kakanaog siya dito. Nya nindot kaayo, kita gyud siya unsa kanindot, so nasina. Gusto problema na sin may pagkatubitaw. Gusto ka mahimong Ginoo, nya dili lang pahawaon ng Ginoo kanang himo nimo nahanga ka ba? Uy lahi man niya kay pahawaon man Ginoo kay siya mo puli. Gidani pa ubang mga anghel kay siguro ignan siya ako gani mapuli kitay makahawa ng Ginoo kitay mapuli nahayahay kayo mo ana man ginang pasalig sa mga kuan mga rebelde hawaon ng nasa gobyerno muna ang batasan na ng mga rebelde nadani ra gyud na sa espiritu ni taning kay mao man iyahang kuan iyahang desire kani adto wa nilampos mo gyud po nagmanifest karon bisag unsaon pa nato ng gobyerno kay dautan ng gobyerno dili man gyud ka buntog ng rebelde kay kataning manang kuan taning manang tinaiya niya ang gobyerno ingon sa Roma chapter kuan ordained by God. Government is ordained by God. Nang dili gyud na sila pwede mapildi. Kawas kung dautan na gyud kaayo, ang dautan palag puton pero government itself ordained by God. Si taning kuara na siya kanang mga rebelde, children of Satanas man. Na dili pwede mga Christian apil-apil diha og rally. Kinaaman ni purpose ang Ginoo anang kuan. Anang tanang nahitabo. Nay katuyuan ang Ginoo. Kita dito mag-apil-apil anang rally kay palagputon si kuan. Ang ato i-rally, i-pray na lang nato dihag sekreto. Ampo, taman-taman. Aron matabo ang purpose ni God. So balik ta sa kuan kay Lucifer. So consequence, cast out, no? Cast him to the ground. So giitsa siya sa yuta. Asa man sa ground specifically. Si Satanas gibutang.
asa man dapit sa ground. Akong papa no, ambot kung mao ba pugkain nyo ang nadunggan sa una, akong papa, di pa mi Christian pero nagsiya na magbasa og Bible akong papa dayon. Kuan lang siya, anting-antingan niya, Katolik man mi siya'y leader sa kapilya. Ayang istorya sa una niya. Wa pud mi kayo gabasag Bible, ana siya. Ang mga anghel daw nagrebelde sa langit, ni uban ni Lucifer gipapahawa dito sa langit. Diri sa yuta giitsa. Ang nahulog daw sa bato, nahimong tao sa bato. Ang nahulog sa kahoy, nahimo pong tao sa kahoy. Ang nahulog sa tubig, nahimong tao sa tubig. O dito sa dagat, nahimo daw tao sa dagat. Wala daw nang nahimong mga syukoy. Kamo, sa yung nadunggan about ana, pag-itsa ni Lucifer diri. Pareha ba tag nadunggan sa itong ginikanan? Pareha ba? Inaana ba po din yung nadunggan o wala? Parang pareha gyud ate. Pareha. Oh. Dili na tinuod ang tao sa kuan. Originally, asa gyud gibutang sa Ginoo nga naa sa Bible. Ang si Lucifer ug iyang mga anghel, asa gyud gibutang sa Ginoo. Walay makatubag. Sa tubig na sila, te. Tubig. Ang uban, kay may lagi si Papa, ang tao, ang nahugbong tungod sa tubig, nahimo po daw ang tao sa tubig. Ug sa dagat, nahimo po daw ang tao sa dagat. Kung sa kahoy na tungod, nahimong tao sa kahoy mo na nang naay, kuan sa baliti, naay engkanto, naay kapri, unsa pa diya. Nahog diri sa kalibutan. Dili ganin sa kalibutan giitsa, di ba? Kung gibasa nga, cast him to the ground. So dili sa kalibutan, earth. Asa specific sa earth siya gibutang sa Ginoo, gihagbong o gibutang. Dito sa Isaiah 14. Ha? Isaiah 14? Grace? Water? Dili na siya mao ang kanang bottomless pit or kanang poor silbi. Ang basahon na to, ay, gabasa naman nato sa 14, ganiha. Ano man to? 14, 15, Isaiah. Ano giingon? Hell, to the sides of the pit. Gihagbong siya sa kalibutan, cast him to the ground. Cast him to, palikog basa siya. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Brought down to hell. So, asa siya gibutang? Sa hell. Another verse, 2 Peter chapter 2, verse 4. For if God spared not the angels that sinned, 2 but Peter 2:4. for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. So, asa siya gibutang? Ibabaw sa yuta? Sa hell. Ilalom. Sa yuta. Sa core of the earth. Munang sa side of the pit. Wala yun siya sa impierno. Wala siya itsa sa impierno. Pero sa kilid sa impierno. Sa hell siya kailalom. So, ang hell, naa diri sa yuta. Ilalom. Muna giingon sa scientist nga core of the earth. Ang core of the earth kalayo, di ba? Ang hinungaw mao nang impierno. Bulkan. Ngano man ang bulkan mabuga man ang ilawom sa yuta man nagikan gabuga man nagkalayo, di ba? So, dito siya gibutang. See? Cunning and his angels reserved unto judgment. Naghulat sila, gireserba sa final judgment. Na,
iitsa sa linaw nga kalayo. So hell and lake of fire is not the same. Hell na anak karon nag-exist ining kalibutana nga atong gipuy-an. Ang lake of fire sa judgment pa, final judgment. Matapos pa ning kalibutana nya ang hell iitsa pagyud dito sa lake of fire at the day of final judgment. So ato na may isgutan sa last sa dispensation. So balik ta sa atong outline. Ano naman to? So nasabtan na nato asa sa gibutang. Additional nga verse, dili na nato basahon pero nakakuan mo, naka-memorize mo sa 10 commandments. Unsa gani primero ato? Ay kaduha? Kasi ka-memorize 10 commandments. 1 and 2 lang. Walay na ka-memorize? Wa gid ay makatuman kay bisan sa pag-memorize wa gani kabalo. Una, thou shall not worship other god beside me. Ikaduha, thou shall not create any graven image on heaven, on earth, and beneath. Ako nagkuhan ko sa una ba na kuan ako na nga naka-question ko ana ba ha? Dili mag-create og graven image kinulit nga larawan sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Ingko unsa kada na? Unsa ba yung mga binuhat o larawan sa mga binuhat ilawom sa yuta na din nagpuyo ilawom sa yuta. Katong wala pa ko kabalo ba nga si Lucifer dito dai gibutang sa Ginoo ilawom sa yuta hasta tong mga angels. Mo din na bawal magkulit bisan pa o dagway sa demonyo, dagway sa tawo, dagway sa mga anghel sa langit ug ang Ginoo. O bawal magkulit. Samot mag-worship. Nya moingon man ang kuan ang uban nga ay picture man na para ma-imagine ba kay may kita sa Ginoo, ma-imagine ang Ginoo. O dili siya pwede. Bisan mukha sa demonyo bawal ikulit or tawo. Or isda unsa para diha nga mukha bawal. Dili pwede sa balaod sa Ginoo yatag kang Moses. So number 3 nga consequence of his sin. God bring fire from him to devour him. Unsa man nga fire? Kapungot. Kana bang nasunog siya sa iyang kapungot? Na may istoryahan na nasunog na siya sa iyang kasuko o sa iyang kapungot. Nga maunay ni ut-ut sa iyaha. Dili na gina si Satan magbait kay ang kapungot ni ut-ut sa iyahang sulod. Motong gibasa ganiya sa 12 bitaw no nga alaot ang yuta ug ang dagat kay ni anha diha ninyo ang yawa nga dunay dakong kasuko kay nasayod siya nga gamay na lang iyang panahon. Ikaupat, last. God bring him to ashes upon the earth in the sight of all men. Mao ba anang gi-picture out nga si Satan nagkuan kanang naa gani sa unsa gani nang kuan? Fighter wine ba na? Ay, dili. Kanang naa sa dito sa Iligan kay ang ilang patron dito San Miguel. Giyatakan ni San Miguel si Taning anang dibulto god itom kaayo no pero naa gina sa Biblia sa Ezekiel chapter 28 verse 18 na gisunog siya sa Ginoo dili aktual gisunog nga nasunog siya sa iyang kapungot muna ang pag-interpret sa tao ana na itom si Taning. So mao na iyahang napadulngan. Padulong sa lake of fire. Consequence of his sin. Sa future mo na iyang destiny. Linaw nga kalayo. Next, asa naman ta? Moto ang life ni Lucifer. Nabatay question ato. Nabatay pangutana? May tungod sa kang Lucifer nahimo na? Sige. Since gibutang or gihagbuman si Lucifer sa kanang side of kanang pit Hell. hell
Hmm. Kanang able ba siya nga mo suroy sa kalibutan or dili? Yes, kanus man sa nakasuroy tuod. Correct, ngano. Katong Good question. story ni Job bitaw. Katong Hmm. makaadto gyapon sa heaven, makasuroy gyapon si Lucifer sa heaven kay nakaistorya man siya sa Ginoo ato nga nagsuroy-suroy ko dito sa kalibutan ana. Asa man kagikan? Ngadtungan kalibutan og diri. Ana siya sa Ginoo, nag-apil pa siya meeting dito sa Hob. Ani, kanus man siya didto unta siya gibutang sa ilalom, pero ngano naman siyang nanay authority bisan makasaka na siya sa langit. Pero wala na siya luna dito, di na siya kapuyo. Kaya ingon dito, he has no place anymore in heaven. Has no place in heaven. So, wala unta siya rights, under unta siya sa atong feet. Ang gibutangan niya. Kaya sa ibabaw, kinsa may gitag authority over all the earth, human being. Pero asa naman ron ang authority after Adam na wrong choice. Wrong choice na si Adan. Sa dihang mipili si Adan sa haylo sa yawa. Sa naitabo, siya na gani ang tag-iya sa kalibutan. Ang authority to rule over all the earth napunta sa iyaha because of Adam's choice, wrong choice. Mao gito'y hinungdan. Dayon makasaka ka og siya dinhi sa kalibutan. Karon asa naman siya taman? Sa sky. Gitawag bitaw siya the prince, the power of the air. So naara siya sa ibabaw ining kalibutan gyapon. Pwede na siya makasaka dito sa langit. Mao man lang sa 12. Sa katong ganiha imong gibasa. Revelation chapter 12 verse 10 to 12. Kung baliko na to basa para mas masabtan nato. Kanus alang siya dili na wa na siya kuan makasaka dito, wa nay rights. Naa tungod sa 12 no. 12:10. Ako basahon. 11. Dara 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcome him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they love not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. So, kaning kaning verse 9, sa langit pa ni siya giitsa diri. Sa 10, 11 to 12, iba na ni nga panahon. Kani nga panahon, namatay na si Kristo ani after Christ's death on the cross, morning wala na siya dili na siya pwede musaka dito sa heaven. Gipildi naman siya ni Christ. So dili na siya pwede makasaka nga mag-accuse dito, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them our God day and night. Musaka ra siya dito manumbong nga tanawal tong mga tao dito imong kuan sige ra pakasala. So di na siya pwede musaka dito manumbong. Kaya na overcome siya by the blood of the Lamb, meaning namatay na si Kristo ani. Dili ni parehag panahon. So mo nang rejoice ye heaven and you and ye that dwell in them. Naglipay, nagmaya ang langit, kaya di naman makasaka si taning dito. Pero ang yuta mo'y luoy, kay mo'y iyang pahimungtan ang mga tao na naa sa yuta.
Katong time sa Hope, wala pa man namatay si Christ ato. So makakasaka kanaog siya, maka-accuse siya sa brethren. Okay, then answer So the natong question. okay. So next, Samantha. Kasi na sila pangutana, Ate Cecil, Ate Sheila, si Lilet. Yes. Go ahead. Kung naa may pangutana, ay kaulaw pangutana. Aya ta mo proceed. Ikaw lang na kay pangutana. Wala ra ko'y question te. Wala ray question. Sige, balik ta. So in every balik ta sa katong kuan Grace chart katong color palihog ko click sa chart dispensation chart. So adto ta sa dispensation of innocence, no? Ubos atong eternity past about kang Lucifer, naa sa ubos mabasa na tong administrators, responsibility, failures, and judgment. Nakita ninyo? Nasa kilid, sa blue, sky blue. Oh. Administrator, responsibilities, failure, and judgment. Every every dispensation, every period of time na ay administrator ang Ginoo. Nga kana og sa kuan pa salida pa sa movie, siya ang bida. Nga sa iyahan nagtuyok-tuyok ang storya. So matag basa nimo sa Bible, siya ra gyud ang murag center of the story. Bisan sa Bible, mo gihapon. So, muna siya ang administrator, siya ang gitugyanan, siya ang gidil sa Ginoo, o siya ang tinugyanan sa dealing sa Ginoo. Siya ang administrator. So, naa siya responsibilidad. Every administrator naa siya responsibility. Then diha na to makita sa iyang responsibility nga gihatag sa Ginoo ingon nga administrator unsay resulta permi failure, wala gyud nilampos, no? So failure dayon, kada failure sa tao na ay judgment. Nganong permi man ma-failure ang tao? Kay nisulod naman si Satan, no? Kanang Satan's path dia, kanang red nga guhit, red nga linya, Satan's path, no? Ang question ako, ay ta mo adto sa dispensation of innocence. Ang question, kanus aman si Satan gihagbong sa Ginoo kay humana man to no atong natun-an gihagbong siya diri sa yuta. Diri siya gilabay sa Ginoo. Kanus aman siya ni abot sa yuta. Na human naghimo si Adan o wala pa? Kinsa may mutubag? Panubag pod mo. Kay basin makaingon ko nakatulog na mo diha. Kanus aman si Lucifer gihagbong sa Ginoo diri sa yuta. After God created Adam or before He created Adam? Na, walay mo tubag, madugay gyud ta ani ron. Nagduha-duha, nahadlok nga masayop. Ayaw kadlok masayop kay nagtuon gani ta. Dili mi sure ti good mong hilom lang mi ti. Magpili raman mo ato. Kanus aman siya. When? After God created Adam or before He created Adam? Siya, Before? giitsa niya ang yawa. Yes, before He created Adam. Sa kalibutan. Basahon sa nato ang kuan, Genesis. Unsa ba ebidensya? Before created. Genesis 1, Create siya dahil daan lahat. 1 and 2. Nagipriso dahil daan lahat.
Kanino? And the earth, 1 and 2, Tino? Hmm. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, dinha unsay imong manotice diya? Sa verse 2, kano sa man nagsugod ang Ginoo create? Verse 3 na. Hmm. So sa verse 2, nag-create ba siyang darkness? Wala. Nanadaan, darkness was upon the face of the deep. Oh, so unsay meaning sa darkness diya sa Genesis? Unsay meaning sa darkness? Basahon sa natong kuan. Colossians 1:13. John chapter 3 verse 19 to 20. Unsa man ang darkness iyang giingon? Unsa to'y verse ni Colossians 1:13 og John? John 3:19 to 20. So, Colossians 13, ingon diri, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Oh, unsa man ang power of darkness? Aday power ning kangit-ngit aning kagabhion? Kana ba nga darkness? Kang Satan Basahon ang natong power. John. Sa John kay ingon Satan. siya, Sige. ingon siya sa 19, silutan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibutan isip suga apan gipalabi pa sa mga tawo ang pagpabilin sa kangit-ngit kaysa moduol kaniya nga naghatag sa kahayag. Tungod kay daotan ang ilang binuhatan. So 20, ang tawo nga daotan o binuhatan dili gusto sa kahayag, maglikay pa gani siya sa kahayag kay mahadlok siya nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. So, kinsa man ang darkness diya sa kuan kung i-Google i-adto nato nag Hebrew dictionary kana siya is represent kay Satan. Darkness, spiritual kuan siya. Nasa spiritual significance represent kay Satan. So si Satan ang gitawag og darkness. Wala man gahimo ang Ginoo og darkness. Insya, wala man siya ang naa na gani ang darkness. That's why niingon siya, let there be light. Bisan kaning light nga physical light nga dan-ag sa atoa, naman sa spiritual nga meaning. Si Christ man ang light. So si Satan ang darkness. So mao na ang darkness, wala pa niya ibuhata ang tanang butang kay darkness na ana sa Genesis, di ba? Ang darkness was upon the face of the deep. Asa ang darkness? Face of the deep. Asa man ang deep? Hell. Nasa ilalom na. No? Wa man siya face of the world. Sa face of the deep man siya niya asa magibutang siya sa Ginoo atong gihagbong siya dire. Didto sa deep. Sa ilalom. So naana siya, then aya din Ginoo ga sugod og himo. So naana siya paghimo sa Ginoo sa ground, sa unsa pa, sa mga langgam, sa mga tanan nga binuhat ibabaw sa kalibutan ug sa tao. Last day ang tao gihimo at the 6 days na ka 6 days na gihimo ang tao. So naa didto na ang yawa daan dinhi gihagbong before God created everything. Kay ang giingon dia sa 1, unsa sa 2, and the earth was without form and void,
and darkness was upon the face of the deep. So naa na sa kinahiladman, sa naong sa kinahiladman ang darkness. Kay si Satan dito biya gibutang sa kinahiladman sa yuta, ilalom sa yuta. So naa na siya dito daan. Then, and the Spirit of God moved upon the face of the water, and God said, let there be light. So, naana, si Satan sa kalibutan, wala pa siya gabuhat og mga butang og ang tawo. So, 7:40 naman, ato sang i-discuss tong, naana pa si Kuan, wala no? Wala lagi si Jonas. Next time na ako siya maka-join kay na hupdan ko na siya data de. Ay, kawawa. So, dili na to ma-discuss iyang question. Ayaw lang, ano na lang, balik na lang niya. Inigbalik na lang niya. Sige. So, naa pa ba tayo question? Dili na to ma-discuss ang dispensation of innocence. Ang administrator, si Adan and Eve. No? Kasi sila man ang unang tawo, wala may laing tawo. Sila tagaan sa Ginoo sa iyang dealings. Unsa iyang responsibility para kay Adan o kang Eve. Ato nang i-discuss next Tuesday. Ate Alice. Kanang 8 man imong Bible study no? Ug katong gusto pa mo chika-chika bitaw about sa ilang mga highlights, mga takeaways nila, pwede ra gyud ta magkuan. Pero katong sige. Pautan na. Pwede ra gyapon, sige. Ba may mga insight, mga impact sa inyong kinabuhi, unsay inyong nakuan karon? Kani si ate kay second ay kanang sa una kay nadunggan man na nako sa katong inductive Bible study nato sa una. Same gyapon gud nga kanang highlight ba sa una gud kay abi nako kanang hell o kanang lake of fire usara nya kanang karon katong imong gi-explain nga lahi day ang hell, lahi po day ang lake of fire. Nya kanang ang ako pong hunahuna sa una same gyapon katong gi-explain bitaw nimo gaina nga ang hunahuna nato kung ang mga anghel nga na hagbong diri kay mao lagi to mahimong mamuyo sa dagat, mamuyo sa kuan. Nya kana pong mga kalag bitaw tinga na namatay bitaw mo magpa-as if po na sila nga mao tong kalag nga namatay para manghadlok labi na sa mga area nga naadihan na itabo ang crime. So, wala kay question ato? Naa. Sila ba for the sake ha? Kanang mga kanang kalag ba nga magpakita bitaw kung especially kung crime siya nga lugar kanang dito na itabo ang mga krimen ba. Kanang magpakita nga kalag ba gyud na sa tinuod nga namatay or kalag ay kana siya kana pamuhat na sa ni Satanas nga magpakita siya kuan para mahadlok ang mga tao. Pamuhat ni Satanas kanang kalag kondinal kay gusto mo balos, kay gusto magkuan. Actually, ang gusto mo balos ang yawa. Iyang iinganyo ang tao, itempt niya nga manimalos kay gipatay mo kuan. Wala na himutang ang kalag kay gustong pabaluson. Uy, gitintal kaniya aron masala ka. Giawat niya ang kuan sa namatay, ang itsura. Kana po mutuo og mga kuan tino kanang mutuo pod nga kanang tahay na namatay niya magpakita ang mga butterfly, magpakita ang mga Actually, kabalo niya wa unsay imong turuan. So, anak kong banat diba sa ato pa, wala pa kalag. Ha? Katong kani nga question kay kanang related sa katong giingon ni ate katong ni ate ganina bang wala tay kalag? Ate kalag lang ta. Kung namatay na ba, wala na ba kunig kalag kanang makita gyud.
Oh, kung namatay na, naidalhan sa kalag. O atong basahon, Luke chapter, klaro na to ha, Luke chapter 16. 19 to, sa kutod, ge. Luke 19, ay Luke 16 to 19. 16. Ah, 16. verse Chapter 19. 16, verse 19 magsugod. Kato sila sa rog ang dato. Sila sarong ang adunahan. So ayon siya diri nagpadayon si Jesus sa pagsulti. Kaniadto may usa ka adunahan nga nagbistig og mahalon og nagpatuyang siya sa mga lamian ni pagkaon adlaw-adlaw. May usa usab ka kabus nga ang iyang ngalan si Lazaro. Ang iyang lawas nalukop og mga nuka. Gidala siya dito sa putahan sa balay sa adunahan. Gusto unta niya nga makakaon bisan na lang sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa adunahan. Giduulan siya sa mga iro o gitilapan ang iyang mga nuka. Sa kaulihan namatay si kaulahian namatay sila sa o gidala siya sa mga anghel didto sa tapad ni Abraham. Notice, pagkamatay ni Lazaro, gidala sa anghel. Oh, wala na ni iskala diri sa kalibutan. Pero kung magsuroy-suroy pati. Suroy-suroy pa niya hulaton pag 40 ka adlaw. Ang 40 ka adlaw nga magpundo diri sa kalibutan, si Christ kay nabanhaw, kay naghimo siya mga milagro o mga proof nga siya tinuod na banhaw, pero dili na applicable sa mga tao. Si Christ ra to kay nagpamatuod man siya nga nabanhaw siya. Unsa may pamatud-an sa tao nga magsuroy-suroy pa sa kalibutan? Nahingawa pa sa pamilya daw. Muna nga Na. ang mga mahal sa kinabuhi magkuan pa og mga pahinong pahingod. Padayon nagbasa. Padayon nagbasa, Grace. Ingon siya diri no, sa kaulahian namatay si Lazaro og gidala siya sa mga anghel dito sa tapad ni Abraham. Ang adunahan namatay usab og gilubong samtang nagantos siya pag-ayo dito sa impyerno, nakita niya sa layo si Abraham og dito sa iyang tapad si Lazaro. So nagantos sa ang dato namatay ni adto sa na impyerno. So wala na pagpili ang tao kung mamatay nga di ko dito moadto naay mo dala. Wala lang gibutang diha nga gidala siya sa impyerno, na diretso sa impyerno pagkamatay. So wala na magpabilin resulta nga magsuroy-suroy kung dili save impyerno padulong, kung save dito sa kiliran ni Abraham sa kuan comfort paradise. Purgatorio puti no. Walay purgatorio. Basaha tong kuan sa dato, napadulungan sa dato. Unsa yan napadulungan? Yung man dali nga kanang namatay sila so gidala siya sa mga anghel didto sa tapad ni Abraham. Tapad sa Ang dato. Ha? Ang dato ba? Ang dato. Samtang nagantos siya pag-ayo dito sa impyerno, nakita niya sa layo si Abraham. Ang adunahan ay namatay. So ang dato napunta? Impyerno. So duha ray padulungan sa tao inig kamatay lang, paradise o impyerno. Sa langit o impyerno. Ate Alice, nakoy nahinungduman ka to bitong na-mention ni mong place of comfort. Kaya wala pa man ka siya sa, di ba, judgment, no? Kato bitong, I think, previous Bible study na to. Wala kung mamatay ang matarong nga tao, di pa siya ingon maadto sa langit, adto sa place of comfort. Actually, langit gihapon na kanang ship, pero dili in God's throne. Dili sa trono sa Ginoo, kauban sa Ginoo, dili. Naghulat pa siya pagbalik ni Christ aron tagaan og spiritual body. Aya pa dayon with God. Mopuyo ang Ginoo kauban nila didto sa new heaven and new earth. Pero heaven gihapon na siya, te. Yes, part of heaven. Ya kanang like inana sa kanang sa dato, tiba. Hell la siya or i-judge pa gyud siya ining abot sa time nga unsa na mo balik na ang Ginoo.
Bubalik ang Ginoo, naagyapon sa hell ang mga tao. Pag abot sa final judgment, after the millennial kingdom, 1,000 years, ayha pa, end of the world, ayha pa ang final judgment. Basaha sa Revelation chapter 20, verse 10 to 15. Grace, basaha di, Grace, kay kanay mo ang Bisaya. Kuan yun. Klaro. Unsa to Revelation 20. Verse 10, paghukom na, uban sa yawa. Ang yawa may una, itsag, impyerno. Linaw nga kalayo. Pati, Verse 10 to, chapter 10 to, chapter 20. chapter 20 na. Isa ha. Chapter 20, verse 10. 10. Ingon siya diri og si Satanas nga naglimbong kanila itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga may nagadilaab nga asupre diin dito usab gitambog ang mananap ug ang mini nga propeta dito sakiton sila adlaw ug gabi sa walay katapusan. 11. Wala yun. Unya aduna ako'y 15. Hanggang 15. Unya aduna ako'y nakita nga dakong trono nga puti ug may nagalingkod didto. Giwala niya ang langit ug ang yuta ug dili na kini makita pag-usab. 12. Nakita ko usab ang mga nangamatay inilaman o dili nga nagatindog sa tubangan sa trono. Gipag-abrihan ang mga libro, lakip ang libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan nga nasulat dito sa maong mga libro. 13. Nanggawas ang mga kalag niadtong nangamatay sa dagat o sa yuta gikan sa lugar sa mga patay. Ug silang tanan gihukman sumala sa ilang mga binuhatan. Human niini ang kamatayon mismo ug ang lugar sa mga patay gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug si bisan kinsa kansang ngalan wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. Che, ipaliw kog basa sa 13, 14, che, kay wa man giklaro ditong hell to. Palibutan ra sa mga patay. Sa English, 13, 14. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second So, death. Death and hell. Ang kamatayon ug ang impyerno labay gihapon sa linaw nga kalayo. So kanang dagat mo na teritoryo sa mga demonyo karon. So kanang pag abot sa final judgment, apil na ang mga demonyo ug ang tawo. Ihukman ang tawo na ay Book of the Dead. Tanang binuhatan sa tao nakalista didto. Pero ang nasa impyerno mga tubang gyapon sa judgment. Sa 12 man siguro. Sa 13, di ba, ang nasa impyerno, hukman. Sumala sa nahisulat sa libro. Nasa impyerno ng mga tao, mga tubang, yapon sila sa white throne judgment. Then pagkauman, iitsa sila sa linaw nga kalayo. So, kaduha, wanang tao, magantos. Karon, wala pa'y final judgment, nasa impyerno. Pag human sa final judgment, iitsa sa linaw nga kalayo, kauban ni Satanas, kasi Satanas may unang iitsa. Masakit pa siguro ng kanang lake of fire, no? Kasa sa hell. Or maorang intensity. Maorang intensity kaya lang sa lake of fire kay forever na jud. Forever and ever. Masakit siguro kay si Taning, wa man sakit sa impyerno nga. Duol raman ta sa eskalayo sa impyerno. So, so naa pa ba'y question? Nice question. Hindi ako. Paris pa na kay ano ba daw mo? Choppy ka, Len. Sa daw Ang sa gulay.
Ti Alice. Unsa daw? Ang iyahang ang pangtana sa Paris diba kana ba daw kunong santil mo tinuod ba daw kuno na kibali daw kuno iyang pasabot like kung mamatay na disgrasya ba tas namatay na ulanan iyang dugo mo santil mo daw kuno iyang pasabot. Imperno, ang demonyo ga kuan-kuan ro manghadlok sa tawo. Tinuod may demonyo na may. Tinuod na pero dili na ang tawo kundi ang demonyo nagpakita. Giawat ang dagway sa tawo or kanang banghimo nila panghadlok. Kay mo man na iyang kuan. Trabaho. Salamat Tapos kami madlok. Unay sa til mo hala, inaa nga in Jesus name bahawa demonyo. Ikaw hadlok ka, kay ko mahadlok nimo ka pildi na ka ni Christ. Kung wala na question, mag-ampo ta lang sa katapusan. Nag-ampo na ba ta katapusan? Wala pa. Wala pa te. Ay te, last na pangutana te. May hort ako Sige. Si 6 naman. Kana ang Kristohanon ang anak sa Ginoo balotlan mabakod og barang. Kanang buhat Madutlan. Madutlan kung kasigig pa kasala. Tite. So tinuod po na mawakwak ti. Tinuod, but spirit man nagyapon. Ay dili na spirit na mawakwak dili na ang mga kanang kuan. Mga Nipusis sa tao. Spirit yan nipusis sa tao. Ay naman. Unsa to pangutana, Grace? Iyang pangutana te or akong pangutana? Imong pangutana unsa to? Natubag na? Natubag natin nga madutlan day siya basta magpakasala. Magpakasala, madutlan. Mo man ang kinahanglang inampuay. Ang mga igsoon pod nga hamtong sa Ginoo, dili na sig pakasala, mo po na gamiton sa Ginoo to cast out. Muayo. Kasagaran madutlan mga immature sa Ginoo ba kay magsigig pakasala. Gamay rang pagtuo. Og kana puting walay kanang right knowing te. Kinumdum katong kanang teacher bitaw nga akong giingon si mga na siya anak nga gidula og kanang dili ingon nato, di ba na Bible study man mo ato. Kristohanon na siya pero ang iyang identity ba dili siya dili klaro sa iya ha. Ningon gani siya nga kung pwede ako na lang, dili lang akong anak. Pero yung siyang giingnan nga, uy, dili na mao. Kanang Kalimot ko na, Grace. Oo. Grace, kalimot ko na. After biato kay naulian ba iyang anak, wala na siya gikuan samok sa dautan nga espiritu. Kailan barugan nimo imong Grace. Nakalimot ko na, Grace. Ni Admiral nakita man yata mo, nag-Bible study mo sila ha. Okay, dapit. Nalimot ko silang lugar man. Basta kay ang iyang sunod na siyang papa niya, sunod na pod niya, sunod na pod siyang anak kanang dulaon bitaw o kanang badaw tang espiritu bitaw nga kanang murag mo copy sa iya ha, mo muawat, ya makigdula nga after sa inyong Bible study kay na okay na. Kay murag ampuan na siguro iyang balay og siya. Ay, murag. Kay nomdom ko ato dapit sa patag ba to? O sa to? Oo, sa patag. Teacher, no? Teacher siya si Kayna. Ako. Murag.
Giampuan ito nato ilang balay o ila. Kaya wala man kabalo. Kaya kabalo nga. Sa iyang posisyon sa Ginoo, wala ka siya kabalong anak sa Ginoo. O, nakainomdom na dahi ko sa patag. Kita nga teacher, day. Ma'am Aileen, Ate Sheila. O, Aileen, katong si gamayon ba? Aileen. Oh, si katong gamayon. Nihilak man to siya nako ba nayon siya nako nga kanang nakabantay siya nga ang iyang anak kay madto sa pikas kwarto niya kanang na murag saba ang bata ba murag na kadula niya patulgon niya inigbalik sa kwarto kay mo siya kanang dili right nga behavior sa kabata bitaw niya murag masuko niya pa sution og in Jesus name di mo litok. Pero naulian raman after sa atong kuha nila ni Ate Alice, encounter nila Ate Alice dito sa balay nila. Nakainomdom na tod ko dahi. Out, Grace. Importante gid ang knowing tino. Oo. Kasi nakuha kay ka-importante. Di ta mailad-ilad ba. Ilaro na tas kaaway og kuan man ka. Di ka, dunggon yung pag-ampo kay sikat pasala. Na-discuss na ng knowing ninyo, ti. Ay? Ano itong ginahimo? Knowing na ni. Sabi ko, lain po ng kuan. Knowing nga kuan topic. Dili mo ay amo but pasabot ba kay kung di ka kasabot sa imong status diha ni Kristo maglisod jud ka og kanang sunay kanang kuan sa kaaway ba kanang Buntog. ibo overcome sa iyahang mga schemes niya mga tactics niya bitaw nga para ilaron ka. In Jesus name, tino ka na yuk. Kana nagisgot man to ganinag in Jesus name katong sa rebuke, diba? Sa rebuke. Kanang namagati one time ay kadaghan na gyud ako siya nga nakuha na nabantayan nga. Danggo ko ti o kana bitaw na mahitabo nako nya inig-rebuke nako kay maglisod ko og litok with naabita siya fear sa akong heart once while mo gusto mo litok na pero di ka litok. Unsa man dayon kanang Imong ba pugngan sa kaaway pero balag di ka mulitok imong mind kabalo man unsay nabalaan sa imong mind. pero kanang mong kasing-kasing nga kana ba lang mo rebuke to ka pero na kay makadlok bra siya nahog og wa kay pagsalig sa imong gilitok kaninana diba? Kulang nag-knowing lagi basta yung ana kanang mahadlok kanang may pagsalig ang pagsalig mosunod ra na kung dako na kag kahibalo na hinibal-an na nimo ba na ilhan nimo si Christ. Ang trust mosunod ra na kay bisan sa praktikal nga kinabuhi sa tawo mosalig ba ka sa tawo nga nimo na ilhi. Sakto gyud te. Di jud ka mosalig tig pag di ka kaila labi na karon. Di ka mosalig ka ila. Mo sa Ginoo. Daghang mingon nga nagtuo Ginoo pero way pagsalig kay ngano makaila. Tama ra sa istorya pero sa sulod kabalo nga wa gyud siya tayo pagsalig. Wala na lapas na late na kasi imong Eh, session. sige na, babay. Ay, pag-ampo na, babay naman pag-ampo. Di mag-ampo ta. Daghang salamat Ginoo sa pag-open sa mong mga mind tonight about sa dispensation, ang lain-lain nga mga kapanahonan Lord unsay application ani Ginoo sa practical na mga living. Salamat sa kinabuhi natin Alice nga imong gigamit nga makasabot pud mi, makabalo mi ani mga butanga
nag-hope pod mi Ginoo nga unsa pa yung mga revelation nimo ani nga mga topics sa amo makatabang sa amo ang pagtubo ug aron sa amo pagkinabuhi Ginoo unsay among nabal-an ma-aplikar pod namo sa amo ang tagsa-tagsang kinabuhi. Salamat aron nga kanang lesson Lord, and we pray for each one of us tonight nga na-rest, and sa sunod na pod nga Bible study na apay maka-join, and sa recordings Lord nga ma-bless pod to mga tao Ginoo nga makapamati ani and makabalo sila makakat-on kanamong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.